kalibutan. Ating may langit pag-usa, ngunit kayo'y masigla at masaya. Mula ng si Jesus ay makilala. La 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 la
Bawiin niyo ang lahat ng ito. Dahil ito ay mga malapit, Panginoon, upang aming maunawaan ang iyong salita. Dalangin namin kung may mga dinala kaming bigatin, Panginoon, sa lugar na ito. Ilagak namin lahat sa inyo, Panginoon. Isuko namin, Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi namin kaya bigyan, Panginoon, ng kasagutan, tugunan, Panginoon. Kayo lamang, O Diyos, ang siya kayang tumugon sa mga ito. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na ipagkatiwala ang mga bagay na ito sa inyo. Humihingi rin kami ng kapatawaran, Panginoon, kung kami ay lumalapit lamang sa inyo pag kami may pangangailangan ng Diyos. Turuan niyo kami na ipagdiwang kayo, alalahanin kayo, Panginoon, maging sa mga katagumpayan, Panginoon. Maging sa mga oras na kami ay masaya, Panginoon. At naway kayo ang maging dahilan namin sa aming pagdiriwang at kasiyahan, Panginoon. Dalangin namin na ituon namin ang aming pananaw, paningin sa inyo, Diyos, at kayo lamang ang aming makita, Panginoon. Pagpalain na bawat isa sa aming pagtanggap ng iyong salita, gawin niyo aming karapat-dapat. Gawin niyo rin po ako karapat-dapat na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Kayo po ang aming pakikinggan ng bawat isa sa aming, Panginoon. Itago niyo po ako sa likod ng inyong krus na kayo lamang, Panginoon, aming maunawaan at maririnig sa oras na ito. Salamat sa bawat isa. Kung paano niyo kami pagpapalain sa lugar na ito, pagpalain niyo rin, Panginoon, ang aming mga mahal sa buhay at mga kaibigan na wala rin ito, Panginoon. Ito po aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Gusto na kaya sila Sister Jessica? Sino po dito ang nakakaalam kung ano ang bahagi ng katawan na pinakamabilis hugutin o hilain ng tukso? Mata. Mata! Napakyan niyo talaga. Siguro may mga mata kayo. O kaya siguro minsan yung mga mata natin natukso na. Meron marami sa atin, sa Pilipinas, yung hindi ginagamit yung mata sa tamang paraan. Diba? Tumatawid ng kalsada, nagsiselfie. Mali at tinitignan. Kaya tuloy kung sino-sino ang nababangga. Minsan, nadadapa. Okay. O kaya naman, marami yung mga kasama yung kanilang mga asawa, pag may nakitang o hindi ko sinabi babae, sabi ko kotse. Ay talaga iba iniisip niya. Mamahaling kotse, di ba? Kita nila, sinusundan ng mata nila yung nakita nila. Napakaraming bagay yung gustong makita ng mata. No? Pero minsan nakakaingit yung bulag. Alam niyo po ba kung bakit nakakaingit ang bulag? Yung mga may mga kapansanan, actually, pag nakikita ko sila, naiingit ako sa kanila. Bakit? Yung pilay, dahil may problema yung kanyang paa, pipilitin niyang humakbang ng pinakamaikling distansya o yung layo para marating yung kanyang patutunguhan. Samantang tayo, normal yung mga paa natin, marami tayong to the left, yung mga paligo-ligo natin, di ba? Marami tayong ibang tinatutunguhan bago tayo makarating sa pupuntahan. Sabi ng nanay, anak, diretso ka uwi ha. Diretso umuwi. Sa ibang bahay nila. hindi sa bahay nila. Umuwi naman siya, pero hindi sa bahay nila, di ba? So, yung bulag, mga kapatid, wala silang nakikita. Meron silang tungkod, yung kahoy. Buti pa sila, dahil kahit hindi nila nakikita yung kanilang pinatutunguhan, pinipilit nilang damahin yung direction na kung saan sila magiging safe, una-una sa lahat, safe. At pangalawa, yung kung saan magiging matiwasay at maayos yung kanilang paglalakad. At pipilitin nilang makarating sila sa lugar na pupuntahan nila ng nasa oras at nasa ayos. Samantalang tayo, ayos yung mga mata natin. Doon sa mga lugar na hindi dapat puntahan, pinupuntahan natin. No entry. Maganda dito. Di ba? Diba? Kung kailan nabasa na, nakita na, di ba? Di ba? Yung no jaywalking, yung kwentuhan natin last week, no jaywalking. Kung saan merong tatak na no jaywalking, doon yung marami tumatawid. Ano? Hindi man na sila lumipat ng mga 5 metro, doon sila tumawid. Hindi, gusto nila sa mismo no jaywalking. Di ba? Para yung saman, bawal ang basura dito. Kung saan may tatak, doon yung maraming basura. Diba? Minsan, pinipinturahan yung bawal. Sabi doon, basura dito. Diba? Ganun naman eh. Napaka-laki ng problema
ng maraming tao sa mata. Hindi ba natin alam na ang mata ay napakahalaga? Napakahalaga ng mata sa Panginoon sapagkat ang mata ang nagbibigay sa atin ng kaliwanagan kung ano ba ang nilikha ng Diyos. Bago pa natin magamit ang ating pang-amoy, panlasa, pandinig, ang unang-una nating nagagamit at pinaka-nagagamit natin sa lahat, mata. Di ba? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, kung tayo ay tumingin sa ating kapwa ng hindi maganda, hindi maayos, kasalanan. Di ba? So, saan natin itinutuon ang ating mga mata? Marami ang mga tao, masyado silang abala sa oras. Kaya minuminuto, tinitignan nila yung kanilang oras. Kailan pa matatapos yung sasalita sa harap. Di ba? Yun. Di ba? Ang haba ng pasakali niya. Di ba? Bato-bato sa langit, tamaan bukol. Di ba? Di ba? Hello po, good morning po. Marami naman sa ating mga kapatid ang abalang-abala sa kanilang kinikita. Check ng internet bank. Diba? 10 minutes ago, chinek niya ulit. Baka nabawasan. Buti na lang, yung pag-check ng internet banking, walang charge, ano? Kasi, kung may charge, siguro ubus na yung pera niya kasi check niya. Charge na mapunta. Tapos bigla siya magpo-complain sa bangko, naubos yung pera ko! Bakit? Ilang beses po ba nag-check na ako? Diba? 24 hours a day, how many minutes in an hour? So 24 times 60. Kung 24 times 60 ka mag-check na account mo, kahit sabihin mong, kung lang, bet-call lang yung kanya, yung charge siya. Malaking pera dito. Di po ba? So, maraming tao, mali ang tinitignan eh. Mali ang tinitignan. Pero tandaan po natin, ang hinayag ng Panginoon, saan dapat natin itungo ang ating paningin. Hinayag po ng salita ng Diyos sa mga Hebreo 11:6. Kung hindi tayo sumampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Hindi nito pinag-uusapan yung physical na mata natin. Pero tandaan po natin kung ano nagaganap sa ating espiritu, sa ating espiritual na pamumuhay, yun yung lalabas at lalabas sa ating physical. So kung mali yung ating tinitignan sa loob, mali ang titignan natin sa labas. Kasi kung tama ang tinitignan natin sa loob, hindi na natin pag-aaksayan ng oras na tignan yung mali sa labas. Kasi wala na yun eh. Wala na halaga sa atin yan. Kung ang buhay natin ay pipili pa rin tayo sa tama at mali, ibig sabihin wala pa rin si Kristo sa atin. Kasi kung nananahan si Kristo sa ating buhay at ang banal na spirito ang nangunguna sa atin, hindi na choice ang good and evil. Hindi na choice ang tama at mali. Kasi alam mo na mali. At tama ang tama. Di ba? Kaso nga lang, ang tama ng maraming tao, ang maraming Kristiyano, ang gusto nila yung dalawang tama. Di ba? Yung tama at yung may tama. Pareho naman tama. Di ba? Di ba? Minsan, nakakatuwa ang buhay, no? Pero, guilty tayo lahat, no? Alam na kaya ating may tama. Di ba? Gusto pa rin natin, di ba? Di ba? Maawain naman si Lord. Di ba? Minsan, ganun pa yung pan, di ba? Di, mahal ako ni Lord, uunawain niya ako. Talaga? Ikaw, mahal mo ba siya? Inunawa mo ba siya? Di ba? Andun na yun. Pag-ibig ng Diyos, andun na yun eh. Ang tanong yun sa atin. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, di nagmamahal, di nagbabago. Yung sa atin, pabago-bago. Di ba? Ang paningin ng Diyos sa atin, di nagbabago. Kahit makasalanan tayo, anak niya tayo, mahal niya tayo. Ang tanong, yung paningin natin sa Diyos, tama ba? Di ba? Tama ba? So, ang ating mensahe sa umagang ito ay ang ating pagtungo o pagdako ng ating paningin sa Diyos. Kasi kung tama ang tinitignan natin, tama ang pamumuhay natin. Kung mali ang tinitignan natin, mali ang pamumuhay natin kasi sa maling direksyon tayo tumutungo. Di po ba? Sabi ni Pablo, ang buhay natin dapat heavenward. Di ba? Sabi niya na
Let us fix our eyes on Jesus. At sabi niya na set our eyes, our hearts and minds on you. Set your hearts on things above. Diba sabi niya? Kasi tinatawag tayo ng Diyos patungong langit. Kaya dapat doon tayo nakatingin. Sa lahat ng marunong magmaneho dito at kahit na hindi siguro magmaneho pag naglalakad kayo, kailangan yung tignan yung dinadaanan nyo para makarating kayo sa tamang patutunguhan. Diba? Meron po yung nakaraang Biyernes, kami po ay naglagay ng poster, yung dalawang kabataan na kasama ko, sarap ng kwentuhan nila, sige, dikit na sila dikit. Nung tinawagan ko sila, nasaan na kayo? Hindi nila alam kung nasaan sila, layo na nila. Kasi, sarap ng kwentuhan nila. Ang tinitignan nila, hindi yung dinadaanan nila yung mga poste. Kung saan pa rin magdikit. Sabi ko, kahit nagdidikit kayo sa poste, tingnan nyo yung dinadaanan nyo, para alam nyo kung kumaliwa kayo, kumalan kayo. Sinusundan nila yung mga poste, hindi nila alam, pero sila. So, inon nila yung GPS nila, paano makabalik sila sa akin, di ba? So, kung mali ang ating tinitignan, mga kapatid, doon nagsisimula ang maraming kaguluhan sa buhay. Di ba? Buti sana kung naligaw lang, paano pag aksidente yung idinulot doon sa buhay natin? Paano pag sakuna? O paano pag yung, naalala ko po ng first time kong mag-drive sa expressway, sa NLEX. First time kung magkaroon ng sasakyan, first time kong mag-drive. At ito pa yung jackpot doon. Wala akong lisensya. Sa Pilipinas. So, mali yung aking pangunawa sa fast lane at left lane. Kasi iniisip ko, keep right. Siguro keep right yung fast lane. Ando ako sa left. Kaya ang daming bumubusina sa likod ko. Andun ako sa left lane. Ako diretso naman, tatandaan ko yung rota ng bus. Tatandaan ko rota ng bus. Biglang nandun ako sa left lane, nakita ko sa kanan, Tubagyo. Nilampas ako ng Tubagyo. Kasi mali yung tinitignan ko. Dapat, syempre nakatingin ako sa kalsada. Yung focus ko kalsada lang, walang direksyon, di ba? Na-miss ko yung aking ikutan. Ang layo inikot ako para lang bumalik doon. Kasi yun lang alam kong rota ng Baguio. Wala na iba. So just imagine, may mga bagay na ating tinitignan na minsan hindi na natin pwedeng balikan. Paano kaya pag ito yung mga bagay na nanggaling sa Panginoon? What if we miss out on what God is revealing to us? Marami sa atin na nanalangin, Panginoon, ano bang gusto niyo para sa akin? Di ba? Ipakita niyo sa akin. Pinakita na ng Diyos maraming beses. Di ba? Ipinakita na ng Diyos maraming beses. Pero hindi niya tinignan. Katulad po yan ng isang mag-ama. Meron pong isang ang narinig ko, ang kwentong ito ay totoong buhay. Hindi ko lang alam, siguro may mga binagong detalye, kaya naging parang 50-50. Meron pong isang tatay na talagang mahal na mahal niya yung kanyang anak. Ang hiling lang ng kanyang anak, tay, pagka graduate ako ng seminary pa yun ha, gusto ko pong magkaroon ng sasakyan. Hindi mahalaga sa akin kung gaano kamahal o gaano kamura, basta gusto ko magkasasakyan. Pagka-graduate ng anak, syempre umaten sila sa graduation. Pag uwi nila ng bahay, inabutan ng yung tatay, inabutan niya yung anak niya ng isang Biblia. Anak, regalo ko. Nagalit na sobra yung kanyang anak. Hinagis yung Biblia. Tapos nag-less na. Parang nakapansin, na-depress siya dahil lahat ng ginawa niya sa buhay niya, sinunod niya yung tatay niya. Sinunod niya kasi hindi niya plano mag-seminary, nag-seminary siya. Kasi nga, mahal niya yung tatay niya. Isa lang ang hinili niya, tayo, pag nag-graduate ako, bigyan ko sasakyan. Nangyari, nakita niya yung Bible, nagalit siya. So, ito po yung dumating na lumipas sa mga panahon, nag-aral ulit yung bata, nagkaroon siya ng pangalawang course, nagtrabaho siya, at dumating yung panahon na namatay yung tatay niya. Hindi na sila nagkita kasi galit na galit siya sa tatay niya. Hindi niya alam, hindi niya maipaliwanag kung bakit galit yung galit niya sa tatay niya. Isa lang ang hinili niya, hindi pa sila. Pag uwi niya doon sa kanila, kasi siya yung magmamana ng palit, nung kayamanan ng tatay. Pagpasok niya sa bahay, chinek niya yung mga gamit, ganyan-ganyan. Nakita niya yung Bible na niregalo ng tatay niya. So pinansin niya, binuksan niya. Pagbukas niya ng Bible, merong susi na sasakyan. Yung sasakyan na hawak-hawak niya, hindi ordinaryong sasakyan. Yung susi na yun. So napaluha siya. Nalilito siya. Biglang pumunta siya sa garahe kasi ang mga bahay sa ibang bansa, di ba may garahe na tatakpan yung pan. Pagpasok niya doon, isang napakagahang sasakyan
na nakumutan. Natakpan. Nung binuksan niya, grabe yung pagsisisi. All these years, nawala yung relasyon niya sa tatay niya kasi mali yung tinitingnan. Hindi niya tinignan na mas maigi. Sapagkat ang kanyang regalong tinanggap, hindi lang basta sasakyan. Physical. Pag isasakyan pa itong langit. Di ko ba? Mali yung kanyang tinignan. Marami sa atin, we miss out on the plans of God kasi we are looking at the wrong things. Diba? Pag tayo tumingin sa maling bagay, mali ang patutunguhan ng buhay natin. Tama po ba? So, sabi na salita ng Diyos, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila. At papatagin ko ang mga daang baku-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin, alang-alang sa kanya. Napakaganda, no? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon na aakayin niya tayo. Kaya Panginoon, mas gugustuhin ko pa maging bulag. Sapagkat ang mga bulag, pipilitin nilang makarating sa kanilang patutunguhan sa pinakamadaling panahon at pinakamaayos na kapamahalan. Maigi pa ang may mga kapansanan. Kasi ginagawa nila ang kanilang pamumuhay na simple lang. Di po ba? Samantalang tayo kumpleto lahat, ginugulo natin yung buhay natin. Ginagamit natin sa maling kapamaraanan yung mga bagay na kinaiinggitan ng may kapansanan. Kaya Panginoon, kung kami ay kumpleto at ito yung dahil sa tingin namin kumpleto kami at sinisira namin ang buhay namin, mas maigi na tayo may kapansanan. Basta spiritual, kumpleto tayo. Di po ba? Sabi ng salita ng Diyos, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Hindi tayo karapat-dapat tulungan, hindi tayo karapat-dapat iligtas ng Panginoon, pero gayon na lamang ang pag-ibig niya. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, ipinangako niya. At hindi niya lang sinabi, tutulungan kita ngayon. Sabi niya, hanggang tumanda tayo, hanggang habang buhay. Hanggang makapiling natin siya. Kaya mas damang-dama ko yung pag-iingat ng Diyos sa akin ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga lumalabas na akong puting buhok. Sabi ko sa dyan ko, Pastor Aaron, you have white hair! Hihilahin sa akin nila, no, don't remove it. Why? I'm proud of it. Sabi ko sa kanila, huhugutin tanan nila eh. Praise God. At the age of 31, nagsimulang maglabasan yung aking white hair. 32 na po ako ngayon, kaya siguro dalawa na. Bibilangin ko yun, taon-taon. Anyway, so, hanggang sa pagputi ng ating buhok, ang salita ng Diyos sa pagputi ng buhok ay hindi lamang ito yung edad. Kundi ito rin ay yung ating paglago at, di ba, meron sabihan na with age comes wisdom. Di ba? So, habang tayo nagiging mas marunong, mas iniingatan din tayo ng Panginoon. Bakit? Kasi ang marunong, nagiging mangmang sa harap ng Diyos. Lalo na kung gagamitin natin yung ating karunungan sa maling pamamagitan. Di po ba? Kaya mas iniingatan tayo, mas nililigtas tayo ng Panginoon para hindi tayo magdesisyon dahil sa ating karunungan sa maling pamamagitan. Kaya habang tayo natututo, tayo lumalago, dapat mas sumusuko tayo sa Panginoon. Mas nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Paano ba natin mapapanatili ang ating paningin na nakatungo o nakadako lamang sa Panginoon? So ito yung mga bagay na ating pag-aaralan sa umagang ito. Paano natin titiyakin na ang ating paningin ay nasa Panginoon lang? Okay. Alam niyo po yung kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan? Ituloy niyo nga po. Hindi makalalabas sa Mali. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Di ko ba? Tama po kayo. Makakarating pa rin. Makakarating pa rin siya, kaya lang may stiff neck. Hindi po, kayo po yung tama, ako po yung may tama. Alright. Ang una, ibaling natin ang ating paningin sa likuran. Kaya, di ba sabi ni Pablo, press on to what lies ahead, do not focus on the past. Forget the past, sabi niya. Pero tandaan natin, the same person na nagsabing, forget the past, kalimutan ng nakaraan, siya rin ang nagsabi na kung anuman ang mga magbubuting bagay, kung anuman ang mga dalisay,
Yun ang panatilihin. Kailangan nating lumingon sa ating likuran. Kasi bahagi ng buhay yan eh. Maraming tao ang nagiging bihag at alipin ng kahapon. Totoo po. Kaya hindi sila lumalago, hindi sila humahakbang patungo sa plano ng Diyos sa kanila. Kasi alipin sila ng kahapon eh. Hindi nila ma-let go yung mga bagay na pangit. Pero ito ang challenge sa atin. Lilingon ka na rin lang sa likuran, lingunin mo yung mga tamang bagay na. Lahat ng hindi makakatulong sa'yo, kalimutan mo. Kung ang Diyos nga, hindi na pinahalagaan yun, ikaw pa? Bakit mo aaksayin ang buhay mo na pahalagahan ang nasa kahapon? Tapos na yun. Hindi natin maibabalik yun. Kaya nasabi ng parehong taong nagsabing lumimot ka sa nakaraan, bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ito ang mga bagay na sa lumipas na panahon ay ating naani at ating natutunan. Ito yung mga panatilihin natin butil sa ating buhay. Ito yung mga panatilihin natin tinutubigan, pinapaarawan natin at iniingatan natin yung mga binhi. Huwag nating aksayahin yung binhi, yung buhay natin na itago ang binhi ng puot, binhi ng galit, binhi ng inggit, yung mga bagay na hindi ka nais-nais. Kasi sa ating pamumuhay, maraming magagandang bagay na nangyari. So yun yung mga bagay na iiwan natin. So lingunin natin ating likuran. At tandaan natin, sa ating paglingon sa likuran, pag nakita natin yung mga mabubuting bagay, yun ay patutuo na ang Diyos na rin tapat sa atin. Sa lumipas sa mga panahon, ganun kabuti ang Panginoon. Bakit? Kasi meron tayong pwedeng itago at panatilihin ng mga bagay na kapuri-puri, karapat-dapat. Pinakitaan tayo ng Diyos ng mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Naging karapat-dapat ba tayo sa mga yun? Hindi, pero sa habag ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, pinagkatiwala niya ang mga bagay na yun sa atin. Tandaan natin, yun ang mga bagay na maaari din natin iwanan sa mga sumusunod na yapak sa ating likod. Sa ating likuran. Susunod, tingnan natin ang ating sarili at bigyan pansin ang ating pag-iisip. Matapos tayo lumingon sa likuran, alamin natin kung ano yung mabubuting bagay at hindi mo kanais-nais. Tapos tignan natin yung sarili natin. Sa oras na ito, Panginoon, sa aking pamumuhay sa ngayon, may mga bagay pa ba akong hindi nililimot? May mga bagay pa ba na hindi ko tinalibugan? May mga bagay pa ba na maaaring sumira sa akin pero pinipilit ko pa rin tingnan? So tingnan natin ang ating sarili. Manalamin tayo. Meron tayong excuse na napakalaki. Ano yun? Nobody's perfect. Di ba? Wala namang taong perfect. Talaga? Hindi nyo ba alam na sinabi ni Pablo, when perfection comes, the imperfect disappears. Sabi na salita ng Diyos, be holy for the Lord your God is holy. What is holy? Holiness is perfection. So perfection, yung pagiging perfecto, ay isang decision. Perfection is a choice. Sino dito ang nakahanap ng perfect woman? Perfect man. My wife is a perfect woman in my eyes. Kasi gano'n ang pananaw ko sa kanya. Di ba? So, decision ko yun. Alam ko may pagkakamali siya. Alam ko may pagkukulang siya. Kasi ang mundo natin maraming pagkakamali at pagkukulang. Pero sa aking mga mata, sapat na. Di ba? Sapat na. Perfection is a choice. So kung tayo ay namumuhay ng matiwasay sa gitna ng kaguluhan, kakulangan, so we're living a perfect life. Kasi ang Diyos sapat na. Di ba? So, manalimin tayo. Tingnan natin ating sarili. Ano ba yung mga bagay na pinipilit natin tingnan pero di natin makita? O ano naman yung mga bagay na pinipilit pa rin natin limutin pero nakikita pa rin natin? Di ba? O huwag nyo sabihin, mumu. Di ba? Yung iba dito, maniniwala sa multo. Sabi nila, ayoko tignan pero nakikita ko. Di ba? Kalokohan po yan. Alright. Sabi na salita ng Diyos, nais mo sa aki isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin. Sala ko'y hugasan at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Tingnan natin. Puputi tayo ng lubos-lubusan. Pag tayo ay
nagbigay sa Panginoon ng pagkakataong linisin tayo. Pag tayo sumuko sa Kanya. Sa galak at tuwa, ako ay kustusin, butong nangihinay muling panasa. So, may mga bagay na hindi malilinis na ating nakikita. Hindi dalisay, hindi ka nais-nais. Kung hinayaan natin ang Panginoon na linisin, maging ang ating pananaw, gaya ng sinabi ko kanina, hindi na natin desisyon o option, hindi na pagpipilian ang tama o mali. Bakit? Ang mata natin, automatic titingin sa mga bagay na kanais-nais, sa mga bagay na mabuti. Di ba? Bakit? Option. Bakit pagpipilian ng bagay na hindi maganda? Eh, hindi nga siya maganda. Hindi nga siya kanais-nais. Kaya ating siyasatin ng ating puso. Siyasatin natin ang ating sarili. Ano ba nilalaman ng ating puso? Anong nilalaman ng ating buhay? Ano nag-aari sa atin? Pangatlo, tumingin kay Jesus. So matapos nating tignan ang ating likuran at matapos nating manalamin at nakita natin kung ano yung kakulangan natin, tignan natin ang Panginoong Jesus na siyang perpektong modelo ng tao na nag-alay ng kanyang buong buhay at nagtuon ng kanyang paningin ng buong buo sa Panginoon namin. Nasa gitna ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nasa gitna ng lahat ng kanyang naging suliranin, hindi siya kahit minsan lumingon sa kanan o sa kaliwa. Oo, nagtanong siya sa Panginoon kung maaari po ba natanggalin niyo ang pagsubok na ito sa akin? Gawin po ninyo, pero hindi ako ang masusunod. Kalooban niyo po ang masusunod. Namatay pa rin siya sa krus. Bagamat siya ay tao na nakaramdam ng sakit sa kanyang katawan. Meron po akong isi-share na kwento ng isang Korean friend natin. Kilala niyo po siya. Pero hindi ko na siya papangalanan kasi baka pare. Meron po siyang masamang experience nung Wednesday. Kasi Martes, siya po ay pumunta sa library sa Namak. Tapos nung bumili siya ng inumin, yung pera niya, yung barya niya, kinuha ng machine. Hindi naglabas na inumin. So pumunta siya sa counter, binawi niya, binigyan siya. Kinabukasan, nangyari na naman. Wednesday. Tapos nung humili siya, sabi niya, unang sinabi niya, I'm sorry kasi ganito yung nangyari, ganyan. Nagalit yung may-ari. Wala kaming 500 won na ibibigay sa'yo araw-araw. Sabi nung matandang babae. Nagulat siya. Nakipagsagutan siya. Siguro sabi niya, mga 30 minutes silang nagpalitan ng salita. Nung pumunta na siya sa akin, kasi tinuturuan ko po siya paggabi, sabi ko sa kanya, handa ka, okay ka na ba? Handa ka pa mag-exam? Kwento niya yun. Siguro 1 oras na aming klase, kasi 2 hours ang klase namin. Ang 1 oras, dahil sa problema na yun. Yung pag-uusap namin. Sabi ko sa kanya, kasi sabi niya Kristiyano ako, pinapadalayan ko siya, gusto ko siyang patawarin, pero ganito. Handa ko yung pero. Sabi ko, kapatid, sino ang pinakakarapat dapat magbigay ng tamang dahilan, hindi lang yung basta dahilan, yung tamang dahilan, at kailangan unawain siya ng mga tao na dapat nilang tanggapin yung dahilan niya kasi yung dahilan niya makatotohanan. Tapos nag-isip na, taga-nag-isip, si Jesus. Di ba? Bakit niyo ako inuhuli? Pwede niya sabihin. Bakit niyo ako ipapako sa cross? Pwede niya sabihin. Di ba? Pwede niya bigyan lahat ng dahilan kasi walang katotohanan at katuwiran yung mga paratang sa kanya. Di po ba? Pero tumahimik siya. Nagalit ba siya? Pero habang sinishare ko kasi yung word of God sa kanya, pinipilit ng tama siya. Sabi niya, but it was my right. Sabi niya, yes, I know your rights. I also know your left. Sabi ko, parang tumawa siya. Medyo tumawa siya, di ba? Kasi pinipilit niya talaga yung right niya. So, mga kapatid, kung titignan natin si Jesus, karapat dapat na parusahan lahat ng mga taong nagpako sa kanya sa krus. Ano sinabi niya? Ama, tawarin mo sila. Kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Diba? Sabi ko sa kanya, kapatid, sa sitwasyon na yun, sino ang Kristiyano? Sinabi mo ikaw. Bakit mo pinipilit sabihin na mali yung tao niya? Bigyan kita halimbawa. What if sa araw na yun may problema yung tao niya? What if sa araw na yun meron siyang bigatin? Di ba? Meron siyang bigatin. Kaya gayon na laman yung galit niya nung kinausap siya. Sabi niya, hindi mahalaga sa akin yung pera, pero karapatan ko yun eh. Sinabi mo na rin lang sa akin, hindi mahalaga yung pera. Bakit di mo na lang pinalimutan? Di ba? Alam na yung sitwasyon eh, di ba? Di ba?
alam niya tama, pero tama, may tama yun. Okay, so yun, binipilit niya. Mga kapatid, kung titingin tayo kay Kristo, napakahirap. Panginoon, paano? Di ba? Paano? Isa na ibig sabihin niya, kung nahihirapan tayo na magpamalas ng kabutihan at tumingin sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin hindi pa rin tayo pinaghaharian ng Panginoon. Kung desisyon pa rin ang paggawa ng mabuti at mali, hindi pa tayo pinaghaharian ng Diyos. Kasi kung nananahan na si Jesus sa atin, kung ang paningin natin na kay Jesus lang, di ba? Wala na ang mundo sa atin. Tama? Set your minds on things above, not on earthly things. Not on earthly things. Ibig sabihin, yung mga makabundong bagay, yung mga pangit na bagay, wala na sa atin. Sabi na salita ng Diyos, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam na natin ang salitang ito, pero meron akong gustong i-point out dito mga kapatid. Kung tayo namumuhay sa katotohanan, kung tayo namumuhay pinaghaharian ng Diyos, huwag nating ikahiya yun. Kung nakikita natin si Jesus sa isang sitwasyon, huwag nating ikahiya. Di ba? Ang sabi nung taong yun sa akin, ayaw niya daw kasing napapahiya siya. Yun ang pinakamatindi niyang dahilan. Pinahiya ako sinigawan ako sa harap ng mga customers na iba. Sabi ko sa kanya, si Jesus. Ipinahiya siya, dinuraan siya, binigyan siya ng kung ano-anong bagay na hindi maganda, nakuhaw siya. Ayun pa pala isang dahilan niya, nauuhaw ako kinuha yung pera ko. Sabi niya, nauuhaw si Jesus, binigyan pa siya ng maayos na inumin. Hindi, ininunto pa siya mag-isa inumin. Di po ba? Binigyan siya ng maasim na inumin. Binigyan siya ng suka. Pero hindi niya ikinahiyang tignan pa rin ng Panginoon. Ang Ama, ang kalooban ng Ama. Ilang sitwasyon na ang ating nakasalubong. Ilang pagkakataon nang dumating sa ating harapan na tayo ay maghahayag ng salita ng Diyos. Pero hindi kasi nakatingin ang ating paningin sa Panginoon. Kaya gayon, ikinahiya natin kung sino tayo. Mga kapatid, huwag natin ikahiya kung ano yung nakikita natin. Lalo na kung si Jesus yung nakikita natin, huwag natin ikahiya. Pangapat, bigyang pansin ng mundo. Matapos natin tumingin sa ating Panginoong Jesus at makikita natin kung ano ba ang tunay na kapamaraanan ng pagtingin sa Ama. Tignan natin yung mundo. Pansinin natin ang umiiyak ng mundo. Oo, maaaring ayos na tayo. Ang Christian life natin, okay na. Di ba, lumalago ako, nakakapag-pray ako everyday, nakakapagbasa ako ng Bible everyday. Ang tanong, ang mundo, paano naman? Kung ang Diyos nga, nag-aksaya ng panahon para iligtas ka, paano naman yung ibang tao? Namatay rin siya para sa kanila. Sabi na salita ng Diyos, hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at anihan na? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa ng anihin. Nagbubulag-bulagan lang tayo. Handa na ang anihan. Panahon na ng pag-aani. Anong ginagawa ng mga mata natin? May mga, kasi agriculture po yung course ko, may mga naging kwento yung aming professor nung sa aming pag-aaral. Minsan, ang sabi niya, nabibilib siya doon sa mga matatandang farmers kasi sisipag. Pero pag pinasa na sa anak, maraming nasasayang na harvest. Kasi tamad. Di ba? Parang oras na ng anihan, pero ayaw pa nila anihin, biglang may sako ng darating kinabukasan. Imbis na naani na. Di ba? Nasayang. Nasira. Minsan ganun ang buhay natin Nakikita na natin yung tama, aantayin pa natin yung pagkakataon maghihirap tayo. Tapos sasabihin natin sa Panginoon, bakit Panginoon? Buti walang boses na nagsasalita, ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Di ba? Buti walang boses na gano'n, buti nga sa'yo. Mga gano'n. Di ba? Kasi, sa lahat ng tanong natin, parang iniinsulto natin minsan ng Panginoon Para bagang siya may gawa ng pagkakamali sa buhay natin.
Nakita na natin yung tama, ipinamalas nila yung tama, sinira natin. Sa mali tayo pumunta. Kaya tuloy, hindi natin na-enjoy. Hindi natin naranasan yung kadalisayan na nais ibigay ng Panginoon. At ang panghuli, idako ang paningin sa hinaharap. Matapos nating makita ang mundo, kailangan nating tignan yung pag-asa na nag-aantay sa atin at sa mundong ating nakita. Yung pag-asa, yung buhay na walang hanggan. Kung ating nakita ang 5 bagay na ito, tiyak ang ating paningin nakatuon sa Panginoon. Hindi natin makikita ang Diyos kung hindi natin titignan ang 5 bagay na ito. Wala pang nakakita sa mukha ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kung nakita niyo mukha ko, mamamatay kayo. Di ba? Pero kung gusto natin makita talaga ang Panginoon, lingunin natin ang 5 bagay nito. Ituon natin ang ating paningin sa hinaharap sapagkat si Jesus hindi namatay para lang hugasan ng kasalanan. Para lang pawiin ng kasalanan, kundi para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At nais niya na ang buong mundo, buong sanlibutan ay makaranas nito. Kung tiyak ka na kapatid sa nakikita mong buhay na walang hanggan, huwag mong ipagkait sa mundong umiyak. Huwag mong angkinin at sarilinin. Hindi inangkin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Siya ang simula, siya ang pagwawakas. Sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Pero hindi niya pinagdamot, ibinigay niya, ipinamahagi niya, pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Kaya huwag natin ipagdamot. Sabi ng salita ng Diyos, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. He who began a good work in us will be faithful to complete it until the day of Christ. Siya ay tapat na tatapusin niya kung ano yung pinangako niya sa atin. Ang tanong, tayo ba ay magiging tapat na lumakad sa daang ito hanggang sa Kanyang pagdating? Hanggang mapagwagian natin ang kamatayan. Kasi napagwagian na ni Jesus eh. Tayo na lang ang hindi nakakaranas ng kawagian. Mga kapatid, ituon natin ang ating paningin. Lingunin natin ang ating likuran. Tignan natin kung ano yung mga mabubuting bagay na binigay ng Panginoon. Alalahanin natin, ingatan natin. Manalamin tayo sa ating sarili. Pag-isipan natin kung ano yung mga bagay na maling tinitignan natin at tanggalin natin. Ituon natin ating pansin sa mabubuting bagay. Tignan natin si Jesus na siyang perpektong halimbawa ng paningin sa Diyos. Lingunin natin ang mundong umiyak at gayon din, tignan natin ang pag-asa na nag-aantay sa atin. Maaaring tayong tumuloy sa pagtahak sa paglalakbay ng buhay na may katiyakang nakikita. Ito'y nakikita lamang natin pag ang Panginoon ay nananahan at namumuhay sa atin. Meron tayong pagkakataon na mamuhay sa presensya ng Diyos. Alalahanin natin yung panalangin ni Moses. Sabi niya, Panginoon, kung hindi namin kasama ang presensya ninyo, hindi namin lilisanin ang lugar na ito, hindi kami tutuloy. Naway ganun yung pamumuhay natin. Kung nakikita natin ang Diyos, ituloy natin ang ating paghakbang. Kung tayo ay lilingon sa bawat direksyon na ating natutunan mula sa salita ng Diyos, walang direksyon na magiging malabo. Walang direksyon na magiging malabo. Walang pagsubok na magiging mahirap. Walang magwawaging tukso o gawa ng kaaway sa atin. Kasi yung tinatahak nating daan, yun yung kasiguruhan at katiyakan na may kawagian. Walang pangangailangan na hindi matutugunan at walang suliranin na magiging sanhi ng pagkabigo. Maraming nabibigo sa atin dahil napakaraming suliranin, di po ba? Pero kung tayo nakatingin sa Panginoon, titignan natin ang mga suliranin na pagsubok ng bahagi ng pagpapalakas sa atin ng Diyos. Ang ating Diyos ay sapat para sa ating lahat. Sapat na siya. Wala na tayong kakailanganin pa. Kinakailangan lamang na tumingin tayo sa Kanya. Huwag nating aksayahin ang ating paningin. Ginamit na rin lang natin ang ating paningin, sana yung tama na ang ating nakita. Amin po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo ay puwi sa ating Diyos. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, na muli niyo kaming pinalakas. At salamat na itinama po ninyo, Panginoon, ang aming paningin. Maraming pagkakataon na kami po ay tumingin sa maling bagay, mga bagay na hindi ka nais-nais sa inyo.
mga bagay na pinag-aksayahan namin ng aming panahon, ng aming kalakasan, minsan maging aming kayamanan, Panginoon. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng pagkakataon. At salamat sa pagpapatawad na ginagawa niyo sa amin. Dalangin namin, O Diyos, na mula sa araw na ito, alalahanin namin na itungo namin ang aming paningin sa iyo. Huwag kaming maging mangmang, Panginoon, sa paggamit ng aming paningin. Turuan niyo kami at pinagkakatiwala namin ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magpapakita sa amin sa tamang daan at tamang pamamaraan ng pamumuhay. Salamat, O Diyos, itong aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, patuloy na kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na pinarating mo sa amin, Panginoon, sa pamagitan po ng iyong anak, O God. Salamat po, Panginoon, na kami po ay naturuan, Panginoon, kung paano po namin itungo, Panginoon, ang aming paningin sa iyo, Panginoon. Salamat po at nawa, Panginoon, na ang mga katuruan sa umagang ito, Panginoon, ay hindi mabaliwala, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon. Hawa, Panginoon, na may pamuhay namin, Panginoon, kung paano kami titingin sa aming likuran, Panginoon, at kung paano kami titingin sa iyo at sa hinaharap. Lord, salamat po ng marami at patuloy na inilalapit namin sa iyo, Panginoon, maging ang aming paghiwa-hiwalay at patuloy na ingatan mo kami, ilayo mo po kami sa pahamakan. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.